Dear Dr. Love, good evening po sa inyo. Ako po si Bambi, 35 years old mula sa lungsod ng Parañaque. Mayroon po sana akong gustong ilapit sa inyo, patungkol po ito sa pagiging magulang. Mayroon po kasi akong nag-iisang anak. Babae po siya at magka-college na po siya. Dr. Love, ako po yung tipo ng magulang na lagi pong nag-oo sa gusto niya. Pero kapag alam ko po na may mas better pa sa kanya, pinipilit ko po siyang makumbinsi na makita yon. Kahit naman po kasi may sarili siyang pag-iisip, naniniwala po akong kailangan pa rin po niya ng gabay sa mga desisyon niya sa buhay. Ang aking asawa naman po, hindi masyadong nakikialam. Ang importante sa kanya ay nagpapaalam lang or nag-a-update po sa mga bagay-bagay. Basta ang mahalaga sa kanya, alam niya po ang nangyayari at mga pangyayari o mangyayari. Ang bumabagabag po sa akin, Dr. Love, hanggang ngayon, hindi po kami magkasundo ng anak ko sa kursong kukunin niya. Ang sabi ng asawa ko, dapat daw po ay hayaan ko ang anak ko kung saan niya gusto. Pero ang para sa akin naman po, ang gusto kong kunin niya ay yung siguradong may kahihinatnan siya. May mararating po siya at hindi pahirapan kumuha ng trabaho pagkatapos mag-graduate. Ang gusto po kasi ng anak ko na si Arabella, mag-HRM po. Pero nakita ko po na magaling siya sa math. As in, lagi po siyang best in math. Mula noon hanggang ngayon. Magaling din po siya sa English. Siya po ang laging pambato sa school nila. Kaya naman po, hindi ko maintindihan kung bakit HRM ang gusto niyang kurso. Ang sinagot niya lamang po sa akin dahil naroon ang mga kaibigan niya at natatakot siya dahil baka ma-culture shock daw siya sa college. Kaya mas gusto niyang may makasama. Dr. Love, sa kanyang circle of friends, siya lamang po ang nasa honor palagi. Ang mga barkada niya, talaga namang mga mahilig magluto, etc. Siya po, wala siyang alam at hilig sa mga ganong bagay na hindi nga po siya marunong magligpit ng pinagkainan namin sa kurso pong yun na gusto niyang kunin, more on paglilinis, prepare, entertain, luto, serve, etc. Gusto ko sana na mahasa siya sa field na magaling siya at alam ko po na hilig niya rin naman at hindi naman po ako gaya ng ibang magulang na ipipilit ang gusto na hindi naman gusto ng anak. Yung sa akin po nakabase sa saan ko po nakikita ang hilig niya at strength niya. Ang mga sinasabi ko pong pwede niyang kunin, accountancy, finance, English literature at iba pa. Sa HRM po kasi baka mahirapan siyang maghanap ng work. Plus, kapag nakahanap naman po siya, more on serving po. Hindi naman po kami mayaman para sana kami ang magtayo ng business at siyang mag-handle. Dr. Love, pwede niyo po ba akong payuhan kung dapat ko po bang ipilit ang sa akin o sundin ko ang gusto niya kahit na dahilan lang sa impluensya ng mga barkada niya? Kung dapat naman pong ipilit ko ang sinasabi ko sa kanya, paano ko po siya makukumbinsi? Hanggang ngayon kasi, hindi niya ito pinapansin. Galit pa rin po siya sa akin. Gumagalang, Bambi ng Parañaque. Balikan po natin ang liham kasaysayan na padala ni Bambi, 35 years old, ng Parañaque.
Maraming salamat sa iyo, Bambi. Alam mo, very typical na nanay ka. Ang mga magulang kasi, walang, as far as I know, walang magulang na hindi naghahangad ng maganda para sa kanyang mga anak. Well, nag-iisang anak niya, si Arabella ba yun? Arabella. At maganda naman ang mga achievements ng kanyang anak sa pag-aaral, laging nasa honor roll. Kaya lamang, ngayon na papasok sa kolehiyo, mukhang hindi sila magkaintindihan ng kanyang ina. At sang-ayon dito sa ating letter sender kay Bambi, hindi siya kinakausap ng kanyang anak. Kasi ang gusto ni Bambi, ang kunin niyang kurso kung saan siya magaling. Dahil magaling si Bambing mag-English, magaling siya sa mathematics, ang gusto sana ni Bambi na isang typical nanay, kumuha siya ng kursong accountancy, finance, English, literature, at iba pa. Ang gusto naman nitong anak, si Arabella, ang kunin niya ay HRM kasi nandun yung mga barkada niya na kumukuha rin ng the same course na HRM. Para bagang sinasabi nitong si Arabella na parang nandun yung kanyang circle of friends at parang meron siyang sense of security o yung comfort zone niya ay nandun. Although, hindi pa niya maipaliwanag kung talagang ito nga ang gusto niya. Now, Bambi, sa mga nag-aaral o papasok pa lamang sa kolehiyo, marami sa atin, kahit nung araw na bago tayo papasok sa mag-enroll sa kolehiyo, maraming nakakagulo sa isipan natin. Hindi natin malaman ano ba talagang gusto natin. Di ba? Hanggang sa napakahirap mag-decide bago ka mag-enroll. Ako, I wanted to be a doctor. Tapos nagbago. Hindi ko kaya. Hindi ako ganun katalino. Tapos nagbago. I wanted to be a priest. Pagkatapos nagbago rin. No? Until I ended up taking Bachelor of Arts, major in theater arts, and I thought, pwede akong umarte. Akala ko, yayaman ako sa pag-arte sa stage. Wala namang producer na kumuha sa akin para mapasama man lamang sa PETA. So, I ended up working in radio as a newscaster. Tapos naging DJ. Dito sa aming industriya, ay yung mga nakasama ko, may kanya-kanya silang mga kurso na kinuha. Nung panahon namin, Bambi, wala pa yung journalism, wala pa yung mass media, no? Mass comm, wala pa yan. So, ang pinagbabasihan lang nung araw, kung may boses ka, maganda ang diction mo, no? So, it doesn't matter kung ikaw ang kumuha ng education, elementary or high school education. It doesn't matter if you're an accountant or kung anumang kurso mo. Basta ang mahalaga nung araw, maganda kang magsalita, may sense ang sinasabi mo, marunong kang mag-English, kaya mong i-defensa yung whatever idea you have in mind, at may boses ka. Yon. Kaya nung mga panahon namin, palakihan ng boses, no? Yan sina Kuya Cesar, Henry Ragas, palakihan ng boses nung araw. Pero, kung akong tatanungin mo, ang gusto ng nanay ko, ako'y magpari. Dito ako napunta dito ako masaya. Hindi man ako yumaman, meron akong feeling of fulfillment every day. Pag ako'y umuwi sa bahay, pagkatapos ng programa ko, I feel fulfilled. See? Kasi naibigay ko yung
yung gusto kong ibigay. Ang programa na for me, ang pinakamagandang programa ko ay yung huling programa kong ginawa. Yon. So, hindi natin malalaman kung saan talaga magiging productive ang anak mo na si Arabella. Mas maganda kung maipaliliwanag mo sa kanya sa paraan siguro na hindi ka nagtataas ng boses o hindi mo ipinipilit sa kanya ang mga ideas mo. No? Sang-ayon ako sa iyo. Maaaring dahil nga magaling siya sa mathematics, pwede siya sa accountancy, pwede sa finance, di ba? Magaling siya sa English, pwede siyang kumuha ng English literature, pwede siyang magturo, di ba? Pero paano mo gagarantiyahan sa kanya na magiging masaya siya doon sa kanyang kursong kukunin niya yan? Hindi natin po pwedeng maliitin yung HRM kasi maaaring diyan siya magtagumpay. Maaaring maging manager siya ng isang hotel, food and beverage. Hindi natin masabi kasi malawak ang HRM. At kung matalino ang anak mo, makagagawa siya ng kanyang pangalan at maka-establish siya ng kanyang future dito sa kanyang planong ito. Kagaya ng sabi ko kanina, hindi lahat ng nag-e-enroll sa kolehiyo ay alam ang kanilang direksyon. Yung iba nangangapa. Baka dito, baka doon. Yung iba nasa second semester na or third semester na bago maiisip na, hindi pala itong gusto kong kurso. Gusto ko yung ibang kurso. Mag-a-apply uli sa iba, di ba? Mag-e-enroll sa ibang kurso. Ang mahalaga ay meron kayong komunikasyon na mag-ina. Ang mahalaga, hindi mo iparamdam sa kanya na ipinipilit mo ang gusto mo. Kasi you never can say. Maaaring makapagtapos siya ng finance or accountancy, pero wala siyang hilig doon sa kanyang tinapos. So, suportahan mo kung anong gusto niya. And later on, kapag nabuo na ang line of communication sa inyong mag-ina, then maaari kang mag-suggest sa kanya later on kung ano maaari pa niyang kuning kurso na makatutulong sa kanya. Pero kung mararamdaman niya na ipinipilit mo yung gusto mo sa bagay na ayaw niya, baka hindi nga kayo magkasundo. Hanggang ngayon, hindi ka pa pinapansin ng iyong anak dahil sa galit niya sa iyo, mukhang nagiging matindi ang kanyang sama ng loob. Maybe it's about time mag-usap kayong dalawa. At kausapin mo rin ang iyong asawa at sabihin mo sa asawa mo ang inyong sitwasyon na mag-ina, baka makatulong siya sa iyo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.